Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa lahat ng ating mga channel. At bago po tayo magsimula sa kwento natin ngayong araw, ay may isang maiksing announcement lamang po ang ating gagawin. Sa ngayon po ay nagkakaproblema ang lahat ng mga YouTube channel. At may mga YouTube channel nga po na na-demonetize. Kaya kung mapapansin ho ninyo, ang ilan sa mga horror YouTube channel ay huminto sa pag-upload ng kanilang mga content. At sa kasamaang palad nga ho, ay tinamaan ng ilan sa ating mga YouTube channel katulad ng ang mga kwento ni Wana at saka yung Joanne Horror Story. Gayunpaman ay mapalad pa rin ho tayo dahil nakaligtas nga itong pulang mata. Kaya sa ngayon ho ay madalas ho nyo akong makikita habang nagnanarrate. Ayan, nabago na ho ang format natin ng pag-upload. Sana po ay patuloy niyo pa rin po akong masuportahan. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil andyan kayo kada upload namin, palagi nag-aabang ng mga kwento namin. Maraming maraming salamat po talaga. Tara na po, proceed na tayo sa kwento natin ngayong araw. Simulan na natin to. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento na mag-asawang Badong at Marta at ang anak nilang nagngangalang Lilay. Si Lilay ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Makulit at bibong bata ito. Pero kahit ganoon, ay mabait naman at matulungin lalo na sa kapuspalad nilang mga kababaryo. Medyo angat kasi sa buhay ang pamilya nila Lilay. Dahil may malawak silang sakan at taniman ng mga prutas at gulay. At saka marami din sila mga alagang hayop, katulad ng kalabaw, baka, kambing, baboy at manok. Pero ang masaganang buhay ng mag-asawang Marta at Badong ay nangyari nang dumating sa kanila si Lilay. Dahil lingid sa kaalaman ng lahat, ay may mga kakaibang ninong at ninang si Lilay na siyang nagbibigay ng swerte dito, kaya sila umangat sa buhay. Dati kasi ay isang kahig at isang tuka lang ang mag-asawang Marta at Badong at walang sariling lupa. Nasa maliit na kubo lamang nakatira ang mga ito. Wala din silang natatanggap na tulong mula sa kanilang mga kamag-anak dahil mga matapobre ang mga ito. At ngayong umasenso na mag-asawa, ay saka pa lamang sila pinapansin ng mga ito. Hindi para kamustahin, kundi para manghiram ng pera sa kanilang dalawa. Dahil lubos na mabait si Badong at Marta, ay pinapahiram naman nila ang mga ito. Pero ang hindi alam ng mag-asawa ay isinusugal o kaya ipinangiinom lamang ng mga ito ang perang hinihiram nila sa mag-asawa. Ngunit para maunawaan niyo ang lahat, ay babalik muna tayo noong panahong mahirap ang mag-asawa at kasalukuyang buntis pa lamang si Marta kay Lilay. Badong, wala na tayong bigas. Huling saing na natin to. Sige Marta, maghahanap ako ng mahihiraman. Hihiram na lang siguro ako kay Tia Magda. Huwag na ron, masama ang ugali nun. Sigurado hindi naman magpapahiram yun eh. Yun na nga eh, bakit ang sama na ugali ng kapatid ng nanay ko? Pati anak niya, masama din ang ugali. Pasensya ka na Marta ah. Sige Badong. Kaya naman nagtiis na muna mag-asawa sa kung anong meron sa kanilang hapagkainan. Kinabukasan ay maagang lumakad si Badong para maghanap ng mapagkakakitaan. Samantalang, naiwan naman si Marta sa kanilang bahay. At dahil nga wala silang sasaingin, ay naisipan nitong pumunta sa tindahan ng kanilang kababaryo na si Aling Pasing. Pero bago nga ito makarating sa tindahan, ay dadaan pa ito sa mga bakanting lote na siyang may mga tanim na malalaking puno ng mangga na hindi naman namumunga dahil nga nasa liblib ang bahay ng mag-asawa. Sana naman, pautangin ako ni Aling Pasing ng bigas. Nang makarating na si Marta sa tindahan ng kanilang kababaryo, ay nagmagandang araw ito. Aling Pasing, magandang araw ho. Magandang araw naman. Ano na naman ang kailangan mo Marta? Mangungutang ka na naman ba? May utang pa kayo dito. Mahaba pa yung listahan nyo.
Hmm, pasensya na ho Aling Pasing. Hindi pa ho nakakasahod si Badong. Baka sa susunod na araw pa ho ako makakabayad. Wala na ho kaming sasaingin ngayon eh. Ay nako, ako din. Wala na akong paninda dito. Puro na lang utang. Lugi na nga itong tindahan ko. Pasensya na ho kayo Aling Pasing. Sige ho, wag na lang po. Hindi na lang ho ako uutang. Pero magbabayad ho ako pag nagkasahod na ho si Badong. Para mabawasan naman ho yung utang namin sa inyo. Lalakad na sana si Marta nang tawagan siya ulit ng matanda. Sandali lang. Eto, 2 kilo. Sasapat na siguro yan sa inyo ng ilang araw. Ho? Papautangan niyo ho ako Aling Pasing? Eh bakit? May pera ka bang pambayad? Ay nako, kung hindi lang ako naawa sa'yo Marta, hindi talaga kita papautangin. Buntis ka pa naman. Itong ilang dilata ng sardinas at tinapay para makakain ka. At may kapitin dyan. Maraming salamat ho Aling Pasing. Hayaan niyo ho. Balang araw, makakabawi din ho kami sa inyo. Sige na, umuwi ka na. Buntis ka pa naman. Huwag ka muna magagagala. Bali-balita na may gumagalang aswang sa kabilang baryo. Baka matsyempohan ka. Ano ho? May gumagalang aswang ho? Oo, kaya umuwi ka na. Sige ho, maraming salamat ho muli Aling Pasing. Umuwi na nga si Marta, dala ang bigas, kape, tinapay at dilatang ibinigay sa kanya ng matanda. Ang bay talaga ni Aling Pasing. Prangka lang minsan magsalita at medyo suplada. Pero mabait naman siya. Lumakad na nga si Marta papauwi sa kanilang bahay. Pero habang papauwi ito, ay napadaan sa bakanting lote kung saan nakatanim ang malaking puno ng mangga na hindi pa niya nakikitang namunga. At nakaamoy ito ng mabangong niluluto. Ang bango naman, parang nagutom tuloy ako ah. Pero hindi lingid sa kaalaman ni Marta na ang malaking puno ng mangga ay kakaiba. Dahil marami nang nabagat dito at sinasabing may mga nakatarang mga nilalang na hindi basta-basta nakakita ng mga ordinaryong tao. Kaya naman kinabahan ito dahil sa isip niya ay baka binabagat ito kaya naman nagwika ito. Ang bango naman, makikiraan lang ako ah. Sabay lakad nito papauwi. Hindi na pinansin ni Marta ang pagpaparamdam sa kanya sa may puno ng mangga at nag-asikaso na lamang ng kanilang pagkain. Nagsaing na ito at nagisa ng sardinas. Salamat naman, makakakain na rin kami ni Badong ng maayos ngayon. Lumipas nga ang ilang sandali ay dumating ang asawa nitong si Badong at bagsak ang balikat nito. Oh, Badong? Bakit? Nagwika naman si Badong na maliit lamang ang ibinigay na sahod sa kanya ni Mang Abner. Iba na sa napag-usapan nila. Ano? Paano yan? May utang pa tayo kay Aling Pasing. Eto nga oh, pinautang nga niya ulit ako. Nagwika naman si Badong na aalis na lamang umano siya ulit at maghahanap ng mapagkakakitaan. Hayaan mo na, ibabayad na lang natin yan kay Aling Pasing para mabawasan ang utang natin doon. Kumain na muna tayo, bago ka umalis. Kaya naman kumain na muna mag-asawa ng kanilang pananghalian. Matapos kumain, ay agad namang umalis si Badong para maghanap ng mapagkakakitaan. Kaya naman naiwan na naman mag-isa si Marta. Umalis din ito para pumunta sa tindahan upang bayaran si Aling Pasing ng kanilang utang. Pero sa pagdaan nito sa may puno ng mangga, ay may nakasalubong itong 2 tao, isang babae at isang lalaki. Gwapo at maganda ang mga ito at nakita niyang ngumiti ito sa kanya, kaya naman ngumiti din si Marta sa mga ito at bumati. Magandang araw sa inyo. Ngumiti at tumango naman ang dalawa at nagpatuloy na si Marta sa paglalakad nang bigla itong napatigil. Nang biglang sumipa ang bata sa tiyan nito, kaya naman napaaray si Marta. Aray, anak, huwag ka namang malikot oh. Dahil sa nangyari, ay bumalik ang mag-asawang mestizo at mestisa at kinalalayan siya. Ayos ka lang ba? Wika ng magandang babae kay Marta. Oo. Ayos lang ako. Sumipa kasi ang anak ko kaya napahinto ako. Makulit siguro magiging anak mo. Pwede ba kaming maging ninong at ninang ng anak mo? Ha? Gusto niyo maging ninong at ninang ng anak ko? Oo, wala kasi kaming anak ng asawa ko. Ako nga pala si Hasmin at ito naman si Joaquin, ang asawa ko.
Sigurado ba kayo? Ako nga pala si Marta at nandun ang bahay namin. Sigurado ba kayong gusto niyo maging ninong at ninang ng anak ko? Mahirap lang kami, Hasmin. Joaquin, hindi kagaya niyo na mayaman siguro. Kita naman sa pananamit niyo eh. Alam namin yun, Marta. Walang kaso sa amin yun. Hayaan mong tulungan namin kayo. Tutal, magiging inaanak din naman namin itong dinadala mo. Tutulungan? Paano? Saka, saan ba kayo nakatira? Sa kabilang bayan, Marta. May lupain kami dito, kaya palagi kaming naririto at nakikita ka namin. Hindi mo lang kami napapansin. Katunayan, ang kinakatayuan ng bahay nyo ay pagmamay-ari namin ng lupain hanggang dun sa dulo. Nagulat naman si Marta sa narinig dahil ang pagkakaalam niya ay nasa ibang bansa ang may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay nila. Sa inyong malawak na lupain na to? Oo, Marta, sa amin to. Hayaan mo, bibisita kami muli sa inyo. Pagbalik namin ng asawa ko. Paano? Mauna na kami ah. Lumakad na nga papalayo ang mag-asawa at hindi naman makapaniwala si Marta sa narinig. Pero gayon pa man ay hinayaan niya na lamang ito at tumungo na sa tindahan ni Aling Pasing para magbayad ng utang. Aling Pasing, magandang hapon ho. O Marta, bakit ka na naman narito? Di ba sinabi ko na naman sa'yo na huwag ka magagagala at baka makasalubong mo yung gumagalang aswang dyan. Ay nako, hindi ka nag-iingat na babae ka ah. Aling Pasing, magbabayad daw sana ako ng utang namin sa inyo. Pero pagpasensyahan nyo na ho ah. Kasi maliit lang ho ang binigay ni Mang Abner kay Badong. Kaya konti lang ho ang maibabayad ko ho sa inyo. Siya sige na ah. Umuwi ka na kaagad sa inyo. Kinuha ni Marta ang pera sa kanyang bulsa na nasa 150 lamang yon na puro tagsa 50. Pero nagulat ito at nanlaki ang mga mata nang makita na tagi-1,000 ang mga yon. Oh, ang dami mo naman palang pera, Marta ah. Nasa 700 lang naman ang utang nyo rito oh. 3,000 yung pera mo oh. Kanina, 150 lang ho ito. 3 tagti 50. Paano naging 3,000 ito? Ay nako, baka naman namamalikmata ka lamang. At 3,000 naman talagang bigay ng asawa mo sa'yo. Hindi ho talaga, Aling Pasing. Sigurado ho talaga ako na 150 lang ho ito kanina. Anong ibig mong sabihin? Nag-iba yung pera mo. Akin na nga yung 1,000 para wala na kayong utang dito sa akin. Eto ho, Aling Pasing. Eto yung sukli mo. Huwag niyo na hong suklian, Aling Pasing. Sa inyo na ho yung sobra. Kasi nalalapitan naman ho namin kayo pag kailangan namin ng pagkain. Hindi kagaya ng kamag-anak namin na hindi man lang kami matutulungan. Wag na itago mo na yan dyan. Buntis ka pa Kailangan nyo ang pera para may panggastos kayo kung sakali maan. Tsaka wag ka nang umasa sa tiyahin mong mata pobre Oo nga ho Maraming salamat ho talaga ulit, Aling Pasing. Sige na walang ano man. Siya nga pala etong luya ilagay mo dyan sa bulsa mo Hay, ang tigas ang ulo mo Panay ang gala mo Pag ikaw talaga inaswaang, ewan ko na lang sa'yo Naku, wag naman ho sana. Sige ho, aalis na ho ako, Aling Pasing. Maraming salamat ho ulit sa inyo. Lumakad na si Marta papalayo sa tindahan na nagtataka. Kung bakit siya may ganun kalaking pera. Pero napangiti na din lamang ito. At imbes na umuwi, ay pumunta ito ng palengke at bumili ng ulam nila. Bibili na lang ako ng karne. Total naman may pera na naman ako para makakain din kami ni Badong ng masarap. Kaya naman namalengke nga ito. At dahil may kalayuan ng palengke sa kanila, ay inabot na ito ng hapon. Ang bilis naman ng oras, hapon na kakaagad. Mamaya magtatakip silim na. Pero makakauwi pa ako sa bahay bago dumilim. Sa paglalakad ni Marta pa uwi ay nagulat ito nang hindi niya napansin ang isang matanda na bigla na lamang sumulpot sa kanyang gilid. Nakangiti ito sa kanya at kita nito ang maitim nitong ngipin. At dito ay kinabahan si Marta dahil naaalala niyang sinabi sa kanya ni Aling Pasing patungkol sa gumagalang aswang. Huwag kang lalapit, lumayo ka! Lalapit na sana ang matanda sa kanya na bigla itong napatigil at nawala ang ngiti sa mukha nito. At dito ay lumakad dito papalayo at nagwika pa na sayang umano. Pero sa ganon ay makukuha niya rin ito. Sabay lakad nito papalayo kay Marta. At dahil sa kaba ay mabilis na ring lumakad si Marta papauwi.
Nang makarating ng kanilang bahay ay uminom kaagad ito ng tubig dahil sa kaba. At nang kalmado na ito, ay ihinimas niya ang kanyang tiyan. At dito niya rin nakapa ang luyang bigay ni Aling Pasing sa kanya na inilagay niya sa kanyang bulsa. Kanina ay sariwa pa ito, ngayon ay tuyong-tuyo na parang nabilad ito sa araw. Diyos ko, aswang nga siguro yon. Mabuti na lamang at binigyan ako ng luya ni Aling Pasing. Nagpasalamat ito at ligtas siyang nakauwi at naghanda na ito ng kanyang hapunan. Ilang sandali lang ay dumating na rin si Badong at may dala itong mga prutas. At may iniabot na pera sa kanyang asawa. Oh, Badong, mabutit nakauwi ka na. Teka, bakit marami kang pera? At may dala ka pang mga prutas. Saan mo nakuha yan? Nagwika naman si Badong na bayad umano sa kanya na mag-asawang kumuha sa kanya para magtrabaho at maglinis ng mga lupain nito. Teka Badong, bakit ang laki ng bigay nilang pera sa'yo? Napakalaki nito ah. Nagwika naman si Badong na maging siya ay hindi nga din makapaniwala. Mabuti umano mag-asawa. Gwapo at maganda pa. Pero nagtaka din si Badong kung saan kumuha si Marta ng karne na kanilang ulam. Kanina, habang papunta ko sa tindahan ni Aling Pasing, may nakita akong pera, 3,000. Wala namang may naghanap, kaya ayon, binayaran ko lahat ng utang natin kay Aling Pasing. Nagwika naman si Badong na mukhang swerte umano sila ngayong araw. Oo nga pero Badong, kanina habang papauwi ako, may humarang sa aking matanda. Balak nang lumapit sa akin at hawakan ng tiyan ko. Mabuti na lang may luya ako sa bulsa. Aswang yata ang matandang yun. Nagwika naman si Badong na ang mabuti pa umano ay wag na muna itong magagagala at may balibalita nga na may aswang na gumagala sa kanilang baryo at baka umabot na din yun sa lugar nila. Yun din nga ang sabi sa akin ni Aling Pasing. Hindi ko naman akalain na makakasalubong ko yun kanina. Nagwika naman si Badong na total umano may sapat na naman silang pagkain ay wag na muli itong lumabas ng kanilang bahay. At siya na lamang ang bibili ng kanilang kailangan pagkatapos niya manggaling sa kanyang pinagtatrabahuan. Sige, salamat naman. May trabaho ka na. Tsak ako na makakapag-ipon na tayo nito para sa panganganak ko. Tumango naman si Badong at hinimas pa ang tiyan ng kanyang asawa at ngumiti. Naswerte umano ang dinadala nitong sanggol. Oo nga Mukhang ang anak natin na magdadala sa atin ng swerte. Kaya naman matapos makapag-usap ay kumain na sila at pagkatapos ay nagpahinga na. Sa kalaliman ng gabi ay nagising si Marta dahil sa pananakit ng kanyang tiyan dahil sumisipa ang sanggol sa sinapupunan nito. Anak, huwag mo naman pahirapan si nanay Ngunit biglang naalerto si Marta nang makarinig ito ng huni ng tiktik. Kaya naman agad niyang ginising ang asawa na si Badong. Badong? Gising! Badong, gumising ka. Ngunit kahit anong yugyug nito ay hindi magising-gising ang kanyang asawa at mahimbing pa rin ang tulog nito. Kaya naman kumuha ito ng tubig at sinaboy sa mukha ng asawa at dito na ito napabalikwas ng bangon. Badong, salamat naman at nagising ka. Ang aswang, may aswang sa labas ng bahay natin. Agad namang napabalikwas ng bangon si Badong. At dito ay mabilis na kinuha nito ang kanyang itak na nakalagay sa dingding. Sumilip ito sa siwang ng kanilang dingding para makita ang labas at dito nga ay may naaninagan nitong tao. Isang babae dahil mahaba ang buhok nito at unti-unti itong lumalapit. Hanggang sa maaninagan ni Badong ang kabuoang anyo nito. Kaya dito ay parang natakot dahil sa nakitang itsura ng aswang. Ngunit gayon pa man ay nagpakatatag ito para sa kanyang asawa at anak. Kaya hinigpitan nito ang hawak sa itak at lumabas ito ng bahay para kumprontahin ang aswang. Pipigilan sana ito ni Marta na wag nang lumabas pero huli na at nakalabas na si Badong. At dito nga ay nakita niyang sinugod nito ang aswang na nagmumura pa. Sinugod ito ni Badong ng taga pero mabilis lamang ang nailaga ng aswang at kinalmot siya nito dahilan para matamaan siya sa braso at mabitiwan ng kanyang itak. At dito na ito kinubabawan ng aswang para sana kalimutin ng sabuyan naman ito ni Marta ng asin at nagawa itong matamaan kaya naman napahiyaw ito. Dito na nakakuha ng pagkakataon si Badong na damputin ang nahulog na itak at mabilis na hinataw sa aswang dahilan para matamaan niya ito sa mukha.
Isang malakas na hiyaw ang kanilang narinig at bigla itong tumakbo papalayo. Hahabulin pa sana ito ni Badong, pero pinigilan na ito ni Marta. "Huwag mo nang habulin, Badong. Pumasok na tayo. Hayaan mo na yun." Kaya naman pumasok na lamang ang mag-asawa sa kanilang bahay. Pero hindi pa man sila nakakapasok ng tuluyan sa kanilang tahanan, ay rinig nilang isang nakakatakot na hiyaw ng aswang na tila nasasaktan. Pero hindi na lamang nila yun pinansin at pumasok na sila sa loob para gamutin ang sugat na tinamo ni Badong. Matapos gamutin ang sugat ng asawa ay isinarado ni Marta ng maigi ang pinto, pati na rin ang bintana at nilagyan niya ng mga asin at saka na sila nagpahinga. Kinabukasan ay nagulat sila nang may makitang patay na katawan ng isang matandang babae na napakapangit ng mukha malapit sa may puno ng mangga. May sugat ito sa mukha at marami itong pasa na tila binugbog ito hanggang sa mamatay. At ito ay yung aswang na kanilang nakalaban kagabi. Pero hindi na lamang kumibo ang mag-asawa at hinayaan na lamang nila ito. Baka kasi balikan pa sila ng kamag-anak ng napatay nilang aswang. Kaya naman matapos makapag-agahan ay lumakad na si Badong para magtrabaho habang naiwan na naman si Marta sa kanilang bahay. At sa tuwing umuuwi si Badong, palagi itong may dala mga prutas at pera kaya nakakaipon na mag-asawa. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Marta. At dito nga ay nanganak ito ng malusog at magandang sanggol na babae. "Badong, tingnan mo ang anak natin. Napakaganda niya, hindi ba?" Kinarga naman ito ni Badong at habang karga ang bagong silang na anak, ay sinabi nito kay Marta na may ibinigay na naman umano ang kanyang amo at nasa sobra yon. Ibigay umano nito kay Marta ang sobra bilang regalo nila sa kanilang inaanak dahil kinuha umano sila ni Badong na ninong at ninang ng anak nito. "Ganun ba? Ang babay talaga ng mga amo mo." Lumipas pa ang mga araw, nakauwi na si Marta sa kanilang bahay kasama ng kanilang anak. Nagtaka naman si Badong dahil wala na umano ang kanyang mga amo at hindi na niya ang mga ito nakikita. Kaya naman sinabi nito kay Marta na buksan na umano ang sobrang ibinigay sa kanya ng mga amo nito na si Jasmine at Joaquin. Dito naman ay nagulat si Marta nang marinig ang pangalan ng dalawa dahil kilala niya ang mga ito. Kaya naman binuksan nito ang sobre at nagulat ito dahil titulo yun ng lupa, nakapangalan sa kanila kasama ang lahat ng mga tanim at mga alagang hayop na nandoon. Nagulat ang mag-asawa at hindi ang mga ito makapaniwala. Dahil doon ay umangat ang buhay ng mag-asawang Marta at Badong hanggang sa mabilis na lumipas ang 8 taon. Napalago at napaunlad nila ang lupain na iniwan sa kanila. At nasa 8 taong gulang na din ang kanilang anak na si Lilay, na ubod na ng kulit at napakagala nito. "Lilay, asan ka?" "Badong, nakita mo ba ang anak mo?" Nagwika naman si Badong na nakita niyang umalis umano ito. "Ay nako, lumarga na naman. Sinabi ko nang wag umalis ng bahay eh." Samantala kay Lilay naman ay nasa tindahan ito ni Aling Pasing. "Lola Pasing, magandang araw. Pautang daw po si Nanay Marta ng soft drinks at saka ng biskwit po." "Ang nanay mo ba ang uutang? O ikaw?" Syempre, si Nanay, pero ako po yung kakain." "Sinasabi ko na nga ba? Sandali lang, ikukuha kita. Kung hindi lang malaki ang utang na loob ko sa nanay at tatay mo sa pagbibigay nila ng puhunan sa akin para mapalago ko ang tindahan kong ito, hindi kita pa uutangin. At hindi ka naman magbabayad." Paano po ako magbabayad? Wala po akong trabaho." "Alam mo naman palang wala kang trabaho. Bakit uutang ka pa? Ay nako, ang kulit mo talagang bata ka. Magkape ka na nga lang dyan." Nagkape na nga lang si Lilay at habang nagkakape ay dumating ang tiyahin ng kanyang nanay Marta na si Aling Magda. "Aba, andito pala ang maganda at cute ko nga po." Ako po ba ang tinutukoy niyo? "Aba, sino pa ba? Wala namang ibang bata rito." Naku, wala po akong pera dito na mapapahiram. Kaya wag niyo na po akong tawagin nga po. Nagiging kamag-anak na lang naman kami kapag may pera." "Aba, ang maldita mong bata ka. Hindi ka marunong gumalang sa mga matatanda sa'yo. Di wag niyo akong kausapin. Nagmana ka talaga sa nanay mo. Yumaman lang. Umiba na ang ugali."
Sabay alis nito papalayo. Wala namang pakialam si Lilay, kahit kasi tsahin ito ng nanay niya. At lola niya ito, ay alam niyang masama ugali nito. Saka nakikita niya kasing humihiram ito ng pera sa nanay niya at nakikita niyang pinangsusugo lamang nito yon. Kaya naman isinumbong niya ito. At dito na ito hindi pinahiram ni Marta ng pera. Ang sama talaga ng ugali ng lola mong yun, Lilay. Hindi ko po yun, Lola. Lola Pasing, masama ugali nun eh. Mas lola ko pa nga kayo. Kasi noon, ang sabi ni nanay, tinulungan niya daw po sila nang walang-wala silang dalawa. Hindi ko gaya nung si Lola Magdang Maldita. Pinabayaan lang nila si nanay at tatay ko. Pero natuwa naman si Lola Pasing sa sinabi yun ni Lilay sa kanya na parang lola na niya ito. Talaga, Lilay, parang lola mo na ako. Apo, kaya nga palagi ako dito sa inyo eh. Kasi malapit po ang loob ko sa inyo, Lola Pasing. Hay, parang anak ko na nga din yung nanay mo. Tsaka parang apo na nga din kita. Kahit makulit ka. Bueno, mag-iingat ka nga pala. May balibalitang may bagong yanggaw na gumagala ngayon sa kabilang baryo. At nang bibiktima ng mga alagang hayop at pati na rin ng tao. Bagong yanggaw? Ano po yung Lola Pasing? Aswang yon, na bago pa lang. Kaya matapang at walang kinatatakutan. Aswang na bago pa lang? Ano pa ang tawag sa inyo? Lola Pasing? Lola ngayanggaw pa? Anong lolang yanggaw ka dyan? Ano akala mo sa akin? Aswang. Biro lang po. Kayo naman, galit kayo agad. Sige na, ubusin mo na yan. Umuwi ka na sa inyo. Nagkape na nga si Lilay at pagkatapos ay umuwi na. Samantala kay Aling Magda naman, ay anak pala nito ang bagong yanggaw na si Romina at pinsan ni Marta. Anak, nagagawa mo na bang makontrol ang sarili mo? Gusto kong patayin mo ang mag-inang Marta at ang makulit na batang anak ng si Lilay. Naiinis na ako sa batang yon. Pati na sa Martang yon. Akala mo kung sino na ngayon. Nagkapera lang. Sige nay, naiinis na din na naman ako sa mag-inang yon. Ako nang bahala. Sige, isunod natin pagkatapos si Badong. Total, wala na naman silang kamag-anak pa. Kaya siguradong sa atin mapupuntang mga ari-arian nila kung sakaling mawala sila. Sabay tawa nito. Samantala kay Lilay naman, habang papauwi ito sa kanilang bahay, ay may naamoy itong mabango na hinog na mangga. Nakita niya galing ito sa malaking puno. At sa ilalim noon ay may nakita siyang isang babae at isang lalaki na gwapo at maganda na nakangiti sa kanya. Kaya naman lumapit siya dito. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman sa'yo, Lilay. Kilala niyo po ako? Oo naman. Inaanak ka namin. Ninong at ninang mo kami. Ninong at ninang ko po kayo? Bakit ngayon ko lang kayo nakita? Asan po ang pamasko ko? Napangiti naman ang dalawa dahil sa makulit at biba ang kanilang inaanak. Kaya naman lumuhod si Jasmine sa harapan ni Lilay at may inaibot itong isang maliit na bunga ng mangga na kulay berde na. Nasinglaki pa lamang ng holen pero kumikinang ito. Eto Lilay, etong regalo namin sa'yo. Mutsaya ng mangga. Maaari kang maglaho gamit ito. Kagaya ng isang engkanto sa mga kalaban mo, Lilay. Gamitin mo ito, Lilay, para protektahan ang pamilya mo sa banta ng panganib. Oh, ang ganda naman ito ninang at ninong. Ano pong sabi niyo? May panganib po. Oo, Lilay. Kaya mag-iingat kayo ng nanay mo. Paano? Hanggang dito na lang kami. Dito ay tumayo si Jasmine at unti-unting naglaho. Bagamat ganun ang nangyari, ay hindi naman nagulat o natakot si Lilay dahil sanay itong makakita ng mga kakaibang nilalang. Kaya naman baliwala sa kanya nang malamang engkanto ang ninong at ninang niya. Matapos yon ay umuwi na ito sa kanilang bahay at itinago muna sa bulsa ang bigay sa kanyang mutya. Nanay, andito na po ang cute at mabait niyo pong anak. Anong mabait? Makulit ka mo. Doon ka na naman galing kay Aling Pasing ano? Apo, nagkape po ako din, Nay. Hay nako, ang hilig mo talagang tumambay at umutang ron. Pero ayos na din naman yon. May kita yung si Aling Pasing. Ayaw niya din kasing tanggapin ang perang binibigay ko sa kanya at sobra-sobra na daw. Hindi kagaya ng tsahin ko. At anak niya, mga walang kaubusan sa pera. Hindi na lamang sinabi ni Lilay sa kanyang nanay na nakita niya doon si Aling Magda. Sa halip ay sinabi nito ang sinabi sa kanya ni Aling Pasing patungkol sa bagong yanggaw. Nay, ang sabi po ni Lola Pasing,
may aswang daw na bagong yanggo sa kabilang baryo. Totoo ba yan, Nay? Oo, totoo yon. Kaya nga hindi kita pinapagala eh, lalo na sa hapon. Baka makasalubong mo yon. Wala pa naman ngayon dito ang tatay mo. Nasaan po si Tatay Badong, Nay? Pumunta ng bayan. Bukas pa inuuwi. May kakausapin nyo na bibili ng mga produkto natin. Ganun ba? Ang gala talaga ng tatay ko ngayon, no? Hindi mapirmi sa bahay. At nagsalita naman ang hindi gala. Sige na, maligo ka na ron. Naligo na nga lamang si Lilay at sinunod ng inuutos ng kanyang nanay Marta. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang takip silim. Tinawag ni Marta si Lilay. Anak, samahan mo nga kung puntahan natin ang lola Pasing mo. Dala natin siya ng ulam. Kaarawan niya ngayon. Nagluto ako ng pansit at adobong manok. Kaarawan pala ni Lola Pasing ngayon? Hindi niya sinabi sa akin, ah. Malamang, baka nakalimutan niya din. Kaya tara na. Lumakad na nga ang mag-ina at pinuntahan si Aling Pasing sa tindahan nito. Aling Pasing, magandang gabi ho. O Marta, Lilay, ano ginagawa niyong dalawa dito? Gabi na. Nagdala po kami ni nanay ng pansit at ulam, Lola Pasing. Kaarawan niyo po pala ngayon. Hindi niyo po sinabi. Kaya happy condolence po. Anong happy condolence ka dyan? Nakalimutan niyo pong kaarawan niyo ngayon, no? Eto ho, may dala ho kaming pansit at adobo para ho sa inyo, Aling Pasing. Naiyak naman si Aling Pasing kay Marta, pati na rin kay Lilay, dahil naalala ng mga ito ang kaarawan niya. Ang totoo, hindi ko naman nakalimutan. Wala lang naman kasi sa akin yon. Mag-isa lang ako sa buhay, pero salamat at naalala niyo ako. Siyempre ho, kahit kailan hindi ko yun makakalimutan. Kasi tinulungan niyo ho kami noong mga panahon na walang-wala po kami mag-asawa. Kaya ngayon, babawi naman ho kami sa inyo. Sabay yakap ni Marta kay Aling Pasing, kaya dito, naiyak na rin ang matanda. Ay naku, ang drama niyo naman, nanay. Lola Pasing, kumain na nga lang tayo. Nagugutom na ako, eh. Sige na, kumain na ho tayo. Nagugutom na daw tong maldita kong anak eh. Kaya naman nagsara na ng tindahan si Aling Pasing dahil wala na din na namang bumibili dahil sa takot ang mga taong gumala dahil nga sa bagong yanggaw. Kumain nga sina Aling Pasing, Marta at Lilay at pinagdiwan ng ang kaarawan ng matanda at dahil doon ay ginabi na mag-ina pa uwi. Paano ho? Uuwi na ho kami, Aling Pasing. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Salamat ulit sa inyo. Pero bago kayo umuwi, dalhin niyo muna ito, Marta, para may magamit kayo kung sakaling may gumagalang ang bagong yanggaw. Tansong patalim? O Lilay, ibalik niyo na lang yan bukas. Takot ang aswang sa tansong patalim. Kapag nasusugatan sila, hindi yan hihilom. Kaya sige na. Mas maigi nang may magamit kayo kung sakali man. Sige ho, maraming salamat ho. Mauna na ho kami. Kinuha nga ni Marta ang patalim at lumakad na mag-ina papauwi. Nang malapit na sila sa kanilang bahay, ay biglang napahinto si Marta at Lilay. Nang maramdaman na may nakasunod sa kanila, bigla din silang nakaamoy ng mabaho at umalinsangan ng paligid. Lilay, bilisan mo. Kumapit ka sa akin, anak. Mabilis na lumakad na mag-ina, pero biglang pinigilan ni Lilay si Marta. Nanay, tigil po. Andyan siya sa unahan natin nagtitago. Napatigil naman si Marta at dito ay nakita niya ang paglitaw ng dalawang babae na naglalaway at namumula ang mga mata. Kilala niya ang mga ito. Ito ay ang kanyang Tia Magda at pinsan na si Romina. Tia Magda? Romina? Kayo ang mga aswang? Ako, matagal ng aswang. Pero ang pinsan mo, bagong yanggaw pa lang, Marta. Ano hong kailangan nyo? Ano pa? Ay di papatay namin kayo mag-ina. Ang sama nyo talaga. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo ah. Binibigyan pa nga namin kayo ng pera, tiya. Pero bakit nyo kami balak patayin? Simple lang. Wala na kayong kamag-anak na malapit. Maliban sa amin. Kaya madali lang namin maililipat sa pangalan namin ng mga ari-arian nyo sa oras na mapatay namin kayo. Isusunod namin si Badong. Ang sama nyo, mga demonyo. Lilay, dali, tumakbo ka na. Hindi, Nay. Hindi po kita iiwan. Mamamatay tayo pareho dito, anak. Eto, kunin mo ang patalim na to. Tapos tumakbo ka na. Humingi ka ng tulong. Madali ka.
Sige po. Mabilis ngang tumakbo si Lilay, pero mabilis din siyang hinabol na Romina. Hindi! Lilay! Hahabol din sana si Marta, pero mabilis na humarang si Aling Magda sa kanya. Huwag ka nang humabol. Pareho din naman kayong mamamatay ng makulit mong anak. Sabay sugod nito kay Marta. Pero mabilis itong sinabuyan ni Marta ng asin na dala pala nito bilang paghahanda kung sakaling bagatin nga sila ng aswang pauwi. Kaya nasapol sa mukha si Aling Magda. Napahayaw ito. Kaya mabilis na sinundan nito ang anak na hinahabol na Romina. Samantala kay Lilay naman ay naalala niya ang mutya na bigay ng kanyang ninong at ninang ng mga engkanto. Kaya sinubo niya ito. At dito ay naglaho siya. Nagulat naman si Romina sa nangyari. Nasaan ang batang yun? Bakit biglang naglaho? Dito ay napaiktad na lamang si Romina nang may sumaksak sa kanyang tagiliran. Kaya naman napahayaw ito. Aray! Sinong sumaksak sa akin? Dito ay muli itong napahayaw nang may sumaksak muli sa kanya na hindi niya nakikita. Wala itong nagawa kaya napahandusay na lamang ito sa lupa. Saka lumitaw si Lilay. Ano nga ngayon? Yan ang bagay sa'yo? Napasukan na lamang ng dugo si Romina nang dumating si Marta. Anak, ano nangyari? Ayun, bulagta ang pangit, Nay. Agad naman silang nakarinig ng malakas na pag-atungal nang makita ni Aling Magda na patay na ang kanyang anak. Hindi, Romina, anak ko, magbabayad kayo sa akin. Nararapat lang sa anak mo yan. Susunod ka na rin, tiya. Anak ang kinuha mo sa akin. Anak mo rin ang kukunin ko. Mabilis na sinunggaban ni Aling Magda si Lilay, pero tinulak ito ni Marta. Kaya siya ang nadambahan ni Aling Magda. At dahil din sa nangyari, nabitiwan ni Lilay ang patalim. Nakita na lamang nasasakmalin na sana ni Aling Magda si Marta nang biglang may humataw dito sa likuran niya ng buntot pagi. At si Aling Pasing yon na sumunod pala sa mag-ina. Lumayo ka kay Marta, demonyo ka. Dito ay napahiyaw naman si Aling Magda pero hindi ito nagpatalo. At sinunggaban niya din si Aling Pasing at dahil matanda ay mabilis lamang niya itong napatumba. Pero bago pa ito makalmot, si Aling Pasing ay nasa likod na nito si Lilay at mabilis na sinaksak ng tansong patalim ang aswang kaya naman napahiyaw ito. Mabilis din itong sinabuyan ni Marta ng asin at muling hinataw ni Aling Pasing ng buntot pagi kaya wala na itong nagawa sa tatlo hanggang sa humandusay na lamang ito sa lupa at namatay. Marta, Lilay, ayos lang ba kayo? Opo, maraming salamat po sa tulong nyo. Nag-aalala kasi ako sa inyo. Hindi ako mapakali, kaya sumunod ako. Ang lakas ng pandaman niyo, Lola Pasing ah. Aswang din po siguro kayo, no? Anong aswang ka dyan? Pero kung aswang man ako, ipagtatanggol ko pa rin kayo at hindi sasaktaan. Kasi parang pamilya ko na kayo. Sabay yakap ng mag-ina kay Aling Pasing na bagamat hindi nila kadugo, ay ito palang tutulong sa kanila. At ang inaakala nilang kadugo at pamilya ay siya pang may balak ng masama sa kanila. Kaya naman matapos mapatay ang mag-inang aswang, ay ligtas na nakauwi ng bahay sina Aling Pasing kasama si Marta at si Lilay. Habang papalayo sila sa lugar, nakatingin lamang sa kanila ang mag-asawang Hasmin at Joaquin na tuwang-tuwa sa pinakita ng kanilang inaanak na si Lilay laban sa mga aswang. Dito ko na ho tatapusin ang kwento nila Marta at Lilay. Sana ho ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.